Oo. So, sorry pasensya na kayo, hindi ako yung nag-decide na gawing 3 months lang yung semester na 'to, hindi ako yung nag-decide. Hindi rin ako yung, nag-decide na, ah, isa 'tong malaking kaimposiblihan. Tatapatin ko kayo, isa 'tong malaking kaimposiblihan. Ay, like ngayon ko lang yun na-experience and, ah, hindi naman kayo AI, 'di ba? Or mga AI kayong mga kaharap ko. Mga AI ba kayo? Like gano'n ba kayo kabilis umabsorb ng hindi, hindi. Kasi kahit tapatin ko kayo kahit ako 'di ko kaya. Kaso tatawa pa rin ako na 'pag iniisip ko, konti lang ng SIM yun, 3 months. Like dapat ngayon pinag-uusapan pa lang natin ano, electrolytes. Yung napanood ba nun na yun? Ah, well, ewan ko, ala bulso na lang I guess, ayan, ala bulso. Last na, huling pagpapatawa ko na, may nakausap ako sa gym. Sabi niya, "Sir, wordplay ba yung ala bulso? Kasi akala ko ibig sabihin nun I love you bulso." JJ wordplay daw ba yung ala bulso? Talagang tawang-tawa ako. Sir, JJ wordplay ba yung ala bulso? Akala ko ibig sabihin nun, ano, I love you bulso. Sabi ko, gago, hindi yun I love you bulso. Gumanto ka, sabihin mo, ala bulso. Ay, Heart Cushing syndrome? Sir, durog na. Cushing syndrome. Testingin natin, baka naman ganun talaga kalupit yung mga nag-aalab yung kabulsuan. So, for your Cushing syndrome, yung mga symptoms niya ay directly correlated sa function ng cortisol. Na i-exaggerate nyo lang yung functions ng cortisol. Ayan. So, ang mga dapat nyo dyan tandaan is yung dorsocervical fat pad deposit. Sean, ayan. And yung moon phase, ayan. So, pag search nyo na lang sa Google, ano yung tsura ng tao may Cushing syndrome? Mukha nga siyang jumbo na siopaw. Okay? Sa 7-Eleven. Now, ano pa, sir? Proximal muscle weakness. Ano ibig sabihin yan, sir? Guys, ang idea kapag if ang body mo is nag-undergo ng too much gluconeogenesis, yung proteins na dapat ay nasa muscle, nagagamit para maging sugar. No? So, para siyang muscle wasting phenomena. Diba? So, hindi na pe-preserve yung integrity ng muscle mo. Kasi nga, instead na nandun lang ang protein para magstay as muscle, ginagamit ng body para maging sugar. Dahil you have too much cortisol. Okay? Kaya meron kang proximal muscle weakness. And, ano pa, sir? And a lot of things. Ayan. Yung increased risk of infection, that is due to the fact na kapag stress ka palagi, alam nyo naman to, pag sobrang stress nyo na, bumabagsak ang immune system nyo. Tama ba? Na-experience nyo na yun? Bakit ba ganun, sir? Kasi ang cortisol, ang ginagawa niya sa mga lymphoid tissue nyo, ina-atrophy niya. No? Yung thymus nyo, yung lymph nodes nyo, dinedegenerate ng cortisol. Ano pa, sir? Yung mga eosinophils nyo, pinapababa ng cortisol ang count. So, nagsasuffer ka ngayon sa eosinophilia. Ayan, dysregulated ngayon yung immune system mo, among others. I'm really sorry kasi wala na akong time para bigyan pa ng kulay ang cortisol, pero isa siya sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay nyo na dapat alam nyo na kaso wala So, wala na akong time. So, doon na lang tayo sa aspect ng pagiging medtech. So, how does this work, sir? Meron tayong dalawang diseases na I won't say diseases. Let's just say irregularities when it comes to increased cortisol. Ayan. Ano yan, sir? Cushing's disease tsaka Cushing syndrome. Okay? I would like to point out ngayon pa lang sinasabi ko na magkaiba ang Cushing's disease sa Cushing syndrome. Okay? Pag sinabi natin Cushing's disease, it's best for us to interpret this as
The reason for the increased cortisol is increased ACTH. Okay? Ulit. It's best for us to understand ang Cushing's disease na dahil mataas ang cortisol, dahil mataas ang ACTH. So, anong unang papasok sa isip? Saan may problem? Sa adrenal gland or sa pituitary? Pituitary or, sorry. So, sa pituitary. Okay? Sa pituitary may problem pag Cushing's disease. Now, pag Cushing's syndrome naman, mataas ang cortisol, pero it does not necessarily mean na there's something wrong with the pituitary. I would like to point that out. So, yun yung pinaka distinction nila. Come again, sir. Pag Cushing's disease, there's something wrong with the pituitary na kaya tumaas si cortisol, mataas si ACTH. Pag Cushing's syndrome, mataas si cortisol, but it does not necessarily mean there's something wrong with the pituitary. Okay? So, ito na siguro yung pinakamahirap na part. Kung hindi pa kayo nakinig sa akin simula kanina. Pero kung nakinig kayo sa akin simula kanina, tuloy-tuloy na lang to. Okay, so ganito. Screening ulit. So, paano natin siya i-confirm? So, screening muna, tapos, and then confirmatory. Screening, confirmatory. So, ngayon, pakilagyan nyo ng mental note, no? The goal is to differentiate in between Cushing's disease and Cushing's syndrome. Right? The goal is to differentiate in between the disease and the syndrome. So, ibig sabihin, pareho sila ng screening test. Right? So, isa-isayin muna natin yung mga screening test. By the way, bago ako magsimula, ibig sabihin ba nun pareho silang ang result na ina-expect mo ay mataas na cortisol? Yes or no? Yes. Okay. So, ang ini-screen muna natin ay mataas na cortisol. How do we do that? Exactly, sir. Meron tayong tatlong available na tests for the screening. Urinary pre-cortisol, midnight salivary cortisol, and your dexamethasone suppression test. Urine-free cortisol, midnight cortisol, saka dexamethasone suppression test. Bigyan ko na ng distinction ha. Kapag screening, low dosage ng DEXA, kapag confirmatory, high dosage ng DEXA. Para hindi na kayo malito. Come again, sir. Kapag screening ng Cushing's syndrome or disease, low dose ng DEXA. Kapag naman confirmatory, high dose ng DEXA. Dexamethasone. Yeah. So, paano ko yan ina-navigate? Paano ko yan ina-navigate, sir? So, ganito na. Isa-isayin muna natin yung screening. Sa pag-interpret ng screening, simple lang. Tatlo yan, di ba? So, ang nangyari, ang inaabangan lang natin is kapag 2 out of 3 nung test na yon positive sa screening. Okay? Tatlo yung screening test nyo. Gagawin mo yung lahat. Pag 2 out of 3, mataas ang cortisol, baka nga may Cushing's disease siya or Cushing's syndrome. Now, isa-isayin muna natin yung advantages ng mga screening test natin. Now, for the urine-free cortisol, the name will tell you everything. Cortisol na nasa urine. Na, ang positive interpretation ay cortisol level na 3 times above normal. So, simple lang. Baka din malito kayo. Yung tatlong test na yan, magkakamukha lang yan ng properties. Meaning to say, ng specificity tsaka ng sensitivity. Kaya kailangan gawin mo siya lahat, tapos makakuha ka ng 2 out of 3. Okay? So, yun yung urine-free cortisol. Tapos, doon naman tayo sa, unahin ko muna yung mga hindi komplikado. Yung late night salivary cortisol. Late night salivary cortisol. So, kanina kakasabi ko lang, kapag 11 p.m., dapat mababa na yung cortisol nyo. Tama ba? Uy, tama? Sinabi ko yung kanina na, ayan. So, ang take, kapag madaling late night din, 11 p.m. na, mataas pa rin yung cortisol sa saliva mo, ibig sabihin nun, baka may Cushing syndrome ka. Alright? Late night salivary cortisol. Okay? Para din nyo na din malimutan. Guys, alam nyo ba, masasabi mo lang na puyat ka na kapag bumaba na yung cortisol pero gising ka pa din.
Hoy, gets niyo yan? Yun yung definition ng isang taong puyat. Bakit, sir? Ibig sabihin nun, pag nagstay ka pa rin nagising, pinupush mo yung body mo na pumiga pa ng cortisol. Tama ba? Tama ba? Ganun yun. Ibig sabihin, nai-stress ako, sir, pag nagpupuyat? Yes, kasi dapat bumagsak na, pinapataas mo pa din. Para lang magstay ka pa gising. Ay, ayan. Anyway, now doon tayo sa, hindi naman mahirap, ano lang siya, lakas ng makatalino pag nabasa mo. Overnight dexamethasone suppression test. Overnight dexamethasone suppression test. This is low dose ha, low dose ng dexamethasone. Kaya siya low dose, 1 mg. Kasi kapag high dose na confirmatory, 2 to 8 mg. Ay, ulit. Kaya siya low dose na screening, 1 mg. Kapag high dose, 2 to 8 mg. Paano ba yan, sir? Ang dexamethasone ay isang synthetic na cortisol. Okay? Ang dexamethasone ay isang synthetic na cortisol. Now, ganito. Ang gagawin mo para ma-perform yan, ito hindi na ganun kasimple, no? Papasimpleng ko na lang. Sa umaga, magme-measure ka muna ng cortisol nung pasyente mo para mag-establish ka ng baseline. Okay? Come again, sir. Sa umaga, measure ka muna ng cortisol para meron kang baseline. Ganon. So, halimbawa, yung baseline natin ay, kunwari lang, no, halimbawa, yung baseline natin ay 2 micrograms per deciliter. Nung umaga to. Okay? Same day, at 11 p.m., bibigyan mo siya ng dexamethasone. Okay? Same day at 11 p.m., bibigyan mo siya ng dexamethasone. Ako dapat kinabukasan, bumaba na ng 2 yung cortisol niya. Uy, dapat sa kinabukasan, mas bumaba sa 2 kasi naglagay ka ng additional cortisol. Tama? Sobra-sobra na yun. So, dapat ang gagawin ng body mo, pabababain siya. Tama ba? Tama ba? Guys, tama yon. Ganon. Paano pag mas mataas pa rin sa 2? Paano pag mas mataas pa din sa 2? Ano ibig sabihin? Nag-overproduce ng cortisol yung pasyente nyo? Yes or no? Yes. 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 Sige. Para sa mga nahihirapan ng mga catch up, ganito. O, sundin ko yung libro nyo ha. Yung libro nyo, ginamit na cut off 1.8. Okay? So, ganito. Ulit, at 8 a.m., may-measure ka, lagay mo dyan, measure cortisol. Ayan. Anong purpose nun, sir? Para mag-establish ng baseline or comparison. Okay? So, halimbawa, yung nakuha mong cortisol sa kanya ay 1.8 micrograms per deciliter. 1.8. Ibig sabihin, dito mo siya i-compare. Okay? Ngayon, ang idea, pagpatak ng 11 p.m., bibigyan mo siya ng dexamethasone. Ilang milligrams? 1 milligram. Bibigyan ko ng story. Yung dexamethasone ay synthetic na cortisol. Tama po? Tama? So, ang nangyari, yung cortisol na nasa katawan na ng pasyente mo, tama ba ako nung naglagay ka ng dexa, dinagdagan mo pa? Yes or no? Yes or no? Yes, dinagdagan mo pa, di ba? So, all throughout the night, ano magiging effect nun sa ACTH? Dapat bumagsak na si ACTH. Tama ba? Tama ba? Para kinabukasan, dapat mababa na si cortisol. Tama po? Para kinabukasan, dapat mababa na si cortisol. Ano, nung kinabukasan, ang result greater than 1.8. Mas mataas doon sa baseline mo. Ang ibig sabihin, hindi siya na-suppress? Yes or no? Hindi siya na-suppress. Tama ba? So, it tells us one thing, meron siyang Cushing's. Tama po? Hindi mo alam kung disease or syndrome. Uy. Confetti, kung nagets mo yon, bago ko i-explain yung high dose,
bago ko i-explain yung high dose, pakisynthesize muna lahat ng sinabi ko. 3 minutes lang. Okay, basahin nyo ulit yung mga sinabi ko. Bakit kailangan kong basahin ulit, sir? Kasi yung high dose, komplikado siya. Thumbs up kung okay na. Like, sir, gets ko na siya. Kayang-kaya ko na siyang, like, ano ko na siya, like, na-internalize ko na siya, sir. Thumbs up kung okay na. Thumbs up kung okay na. Like, sir, gets ko na kung paano yung nangyayari. Okay. So, sige. So, dun tayo sa high dose dexamethasone suppression test. Okay? So, with the high dose dexamethasone suppression test, pasuyo, high dose dexamethasone suppression test is used in order to differentiate in between, sige, dito tayo. High dose dexamethasone suppression test is used primarily in order to differentiate in between ACTH dependent and ACTH independent Cushing's disease. Come again, sir. So, yung high dose dexamethasone suppression test daw, ginagamit daw siya in order to differentiate in between your Cushing's disease na ACTH dependent or ACTH independent. Okay? Wait lang. Ano nangyari? Anong nangyari? Guys, wait lang ha. Hindi ko kayo nakikita. Hindi ko kayo nakikita. Guys, nakikita nyo ako? Guys, nakikita nyo ako? Hindi? Ish. Hindi. Sa pa nga. Tinatridor ako ng internet. Ayan, okay na. Okay na? Nakikita niyo na ako? Hindi naman gano'n kahalaga yung mukha ko na parang hindi ko lang kayo na ano nakikita yung reaction niyo. Gano'n ka-precious yung reaction ni Lance habang nagdi-discuss. Okay. Okay na. So, ulit nga, sir. So, para sa answer yung high dose dexamethasone suppression test, pakiburay na una ko sinabi. Ulit, sir. Yung high dose dexamethasone suppression test is ginagamit para i-differentiate yung two types ng ACTH-dependent hypercortisolism. Come again, sir. Ulitin ko lang. Yung high dose dexamethasone suppression test is ginagamit in order to differentiate in between, sulat ko na lang dito, ACTH dependent hypercortisolism
Tapos, yung pangalawa is yung, ito na naman. Wait po. Ulit. Ayan. Nalilito lang ako, no? Merong dalawang types, eto na. Merong dalawang types yung ACTH-dependent hypercortisolism. Ayun. Merong dalawang types yung ACTH-dependent hypercortisolism. Isa-isahin ko muna. Kaya siya tinawag na ACTH-dependent hypercortisolism. Inaalam natin kung ano ba yung reason kung bakit behind do sa pagtaas ng cortisol, which is in-screen natin kanina. Tama po? Now, ano yung dalawang types ng ACTH-dependent hypercortisolism na to? So, yung number one is yung Cushing's disease. Ayun. Yung Cushing's disease, that is your Cushing's disease. Bibigyan ko ng background, ha? Tama ba ako, sabi natin, kapag may Cushing's disease, there's something wrong with the pituitary gland? Yes or no? Yes. So dahil doon, kaya tumaas yung ACTH, kaya tumaas si cortisol, 'di ba? So ACTH dependent nga siya. Capture? Guys, gets niyo 'yan? Ayan. Ngayon, yung isang part is, so nandiyan tayo na. Now, yung pangalawa, so lalagay ko dito 1.2. Lalagay ko dito ay yung mga non-pituitary ACTH secreting tumors. Secreting tumors. Come again, sir? So, pangalawa is yung mga non-pituitary ACTH secreting tumors. Ayan. So, i-breakdown ko. Ibig sabihin ba nito, merong mga tumors outside the pituitary na nagpo-produce ng ACTH? Yes or no? Yes. Diba? So, dahil sa mga tumors na to, may na nagpo-produce sa sarili nilang ACTH, tumataas din tuloy yung cortisol. Diba? So, i-breakdown ko yung story na ang mahalaga sa atin dito is yung Cushing's disease. Alright? Na dahil merong something wrong with the pituitary, kaya tumataas yung ACTH, and in doing so, tumataas yung cortisol. Ano ba dyan, sir? Ito yung rule na dapat nyong tandaan, isa lang, para makapag-explain ako ng maayos hanggang mamaya. If mag-a-administer ka, so kaya siya tinawag na high dose kasi maglalagay ka ng 2 to 8 milligrams. Lagay ko dito, ng 2 to 8 milligrams ng dexamethasone. Dexamethasone. The rule is, if the source of, eto ha, pasuyo ha, if the source of ACTH is the pituitary, if the source of the ACTH is pituitary, it will follow the negative feedback loop. Come again, sir. If the source of ACTH is the pituitary, it will follow the negative feedback loop. So yun, ibig sabihin ba nun, kapag naglagay ka sa pasyente mo ng sobrang taas na dexamethasone, kung meron siyang Cushing's disease, bababa yung cortisol? Yes or no? Yes. Okay. So, yun ha. Come again, sir. So, ulit. Yun yung yung interpretation natin. No? Pakiulit nga, sir. Dahil ang ruling natin is, kapag tinaasan mo pala yung DEXA, kapag ang source ng ACTH ay pituitary, ang mangyayari, babagsak yung cholesterol. Okay? Ayun. Matanong. So, kasi nga, yun yung rule, di ba? Kumbaga, yun yung confusing kapag ka-DEXA. Ngayon, ang tanong, paano kapag hindi bumagsak? Paano pag hindi bumagsak? Saan nanggaling yung ACTH? Sa pituitary or tumors outside the pituitary?
paki-chat sa chat room kung ano sagot nyo. Come again? Paano pag hindi bumagsak? Paano pag hindi bumagsak? Ano kaya yung naging source pala ng ACTH? Tumors outside the pituitary? Or, tumors outside the pituitary. Okay? So, ang takeaway natin dito, di ba kanina, low dosage. Kapag hindi na-suppress, alam na natin na mataas yung cortisol ni pasyente nyo. Di natin alam kung Cushing's disease or Cushing's syndrome. Tama po? So, ang goal natin, ma-differentiate kung asan yung disease, kung nasan yung syndrome. Right? So, ayun. Now, ang idea is, gagamit ka ng high dose na DEXA. Ang sinusunod na rule, kapag naglagay ka daw ng mataas na dosage ng DEXA, kapag nag-measure ka ng ACTH, ng cortisol, kapag bumagsak siya, ibig sabihin, Cushing's disease. Kasi, pag Cushing's disease, susundin ng body mo yung normal na rule. Diba? Meanwhile, kapag hindi siya bumagsak, ibig sabihin, mataas pa din siya. Ibig sabihin, ang source ng ACTH ay tumors. Okay pa? Confetti kung na-gets nyo yun, guys. Confetti kung na-gets nyo yun. Okay. Sige, sir. Gets ko yun. Now, balik tayo sa... Now, yun lang naman yun. Kung paano siya i-synthesize. Board exam question. Now, halimbawa, talagang hirap na hirap ka na, di mo pa rin alam kung saan ba nanggaling yung cause ng mataas na ACTH. Kung pituitary ba or tumors, perform ka ng petrosal sinus sampling. Ayan. The gold standard for determining the source of ACTH is petrosal sinus sampling. Ayan. Petrosal sinus sampling. Okay? So, I think that's it. Now, yun yun. Do you have questions? Thumbs down kung wala para makapag-move on na tayo. Okay. Sige. Now, last part is adrenal androgens. Last part would be adrenal androgens. Mabilis na lang to, guys. So, pasuyin na lang, ha? So, what's up with your adrenal androgens? So, simple lang naman. Ang pinag-uusapan natin dito, androgens. Now, hormones associated with male sexual characteristics. Androgens, these are hormones associated with having male secondary sexual characteristics. Now, pinag-uusapan natin dito ay, so, alam na natin to, no? Androstenedione, testosterone, 5-DHT, 5-dihydroxytestosterone, and then your yung estrogens, which is your estradiol and your estrone. Ayan. Now, baka malito kayo, no? Kasi in males, most of the time, yung mga estradiol namin, nako-convert din siya into androgens. So, ganun. Kung normal ang metabolism mo. Ayan. So, simple lang ang usapan dito, ha? Excess tsaka deficiency. Androgen excess and androgen deficiency. Now, with your androgen excess, dito muna tayo, ha? Now, with your androgen excess, pasuyo, matanong, pag sobra-sobra ka ng androgen, saan to mas harmful? Sa lalaki or sa babae? Thumbs up kung lalaki, thumbs down kung babae. Saan to mas harmful? Sa babae or sa lalaki? Sipin mo, male, pag marami ka nito, magkakaroon ka ng male secondary sexual characteristic. Tama ba? Hindi yun okay kung babae ka. Capture niyo ako? Oo nga, no, sir. Gets kita, sir. Ngayon, ano pakialam ko dyan, sir? Now, ang idea, kapag sobra-sobra ka ng androgens, ito yung mga possible na pwedeng mangyari sa'yo. Okay? So, while of course, harmful din siya sa mga lalaki in a sense na mas mapapaga yung puberty mo.
Okay? So, what do you mean by that, sir? Kapag napaga ang puberty mo, ang tawag doon ay precocious puberty. Precocious, panote na spelling ha, precocious puberty. Alright? So, halimbawa, sa mga paano ko nasabi, sir, na meron na ako precocious puberty? Sa mga, generally, kapag 8 to 9 years old ka pa lang, nagkaroon ka na ng breast development. Gets nyo ako? Napaaga siya. Ayan, 8 to 9 years old ka pa lang, nagkaroon ka na ng breast development, nagkaroon ka na ng adrenarche, and so on and so forth. So, paano siya nagiging significant, sir? Halimbawa, sa mga lalaki, 8 to 9 years old ka pa lang, payag ka. So, I think you get the point, no? Paano payag ako, sir? Halimbawa, lalaki ka, 8 to 9 years old ka pa lang, malaki na yung pututoy mo. Although, para sa mga insecure na tao, masaya yon, pero sa amin, hindi. Okay? Nagets niyo ako, guys? Mabilis mo siya na-acquire. Hindi pa tamang oras, ganun. Ano pa? Mabilis kang lumaki, pero mabilis ka ring mag-stop lumaki. Nagets niyo ako, guys? Guys, maaga kang naka-experience ng linear growth, maaga ring magsasara yung epiphyseal plane mo. That's how the story works. Sa mga babae naman, magkakaroon ka ng hirsutism. Hirsutism. Ano ibig sabihin, sir, ng hirsutism? Ito, ibig sabihin ng hirsutism sa Tagalog. Makapal, makapal na hair growth, ng hair growth, tapos ang characteristic ng hairs ay makakapal. Okay? Sa mga females, for example, hindi naman kayo nagkakaroon ng mustache, di ba? Or hindi naman kayo nagkakaroon ng beard. Pag ikaw ay babaeng may hirsutism, magkakaroon ka ng ganon. Okay? If you have too much androgens. Okay. Pwede din siya maka-affect sa, nahihirapan ako mag-explain kasi ang daming effect nito sa mga babae. Okay ka lang, babae ka, pero mas malalim pa yung boses mo sa akin. Ganon. And so on and so forth. Ngayon, paano siya dinadiagnose, sir? Ganito. Makinig po na maigi. Marami tayong adrenal androgens. Tama? Pero ang pinaka-potent sa lahat ng yon is yung DHEA at DHEAS. Come again, sir? You have a lot of androgens, androstenedione, testosterone, so on and so forth. Pero ang pinaka-potent sa kanila is yung dalawang to. Ibig sabihin ba, guys, kapag marami kang ganito sa blood mo, makukuha mo lahat ng mga bagay na dinidescribe ko earlier? Yes or no? Yes. Alright? So, simple lang. Madali lang i-diagnose. I-measure mo yung dalawang yan sa plasma. Tapos, i-measure mo yung urinary metabolites ng dalawang yan sa plasma. Kapag mataas, meron kang adrenal hyperandrogenism. Okay? So, mamaya mas bibigyan ko siya ng kulay kasi mas ma-appreciate nyo siya kapag nandun na tayo sa gonadal functions. For the meantime, gusto ko munang ma-emphasize ko anong mga effects niya at kung paano mo siya madadiagnose. Is that clear? Yes or no? Okay. Last part ng adrenal. Last na talaga, sorry. Adrenal medulla. So, this is So, simple lang, no? Tapos na tayo sa tatlong layers. Doon na tayo sa core structure ng adrenal glandular, which adrenal medulla. Ang hormone sa titingnan natin dito is your catecholamines. Catecholamines, I could care less. So, bara na kayo dyan. Now, ngayon, paano natin masasabi na you have too much catecholamines? Magre-reflect ulit kayo sa kung anong function ng epinephrine saka ng norepinephrine. Okay? These are your stress response hormones. So, kapag mataas yan sa katawan nyo, ano-anong mga pwedeng ma-experience ni patient? Increased cardiac output, mataas na blood pressure, so on and so forth. Sige. Now, ganito yung take natin, ha? Meron lang tayong isang particular na sakit na pinagtutunan ng pansin with regards to this
adrenal structure, which is yung mamaya ako na-explain yung yung biochemistry. Doon muna ako sa sakit kasi paubos na yung time natin. Pheochromocytoma. Come again, sir. So, may binaypas ako yung synthesis ng inyong catecholamines kasi dapat alam nyo na yun. Magfo-focus muna ako sa sakit, which is your pheochromocytoma. Ano ba yan, sir? Cancer that arises from your adrenal medulla. Ganun lang kasimple. Cancer na nanggaling sa inyong adrenal medulla. Alright. Ngayon, isa siyang functional na tumor. So, ibig sabihin, yung adrenal medulla nyo nag-overproduce ng epi tsaka norepi kapag meron kang pheochromocytoma? Yes or no? Yes. Okay? Now, ganito. Ang idea, kapag ang source ng mataas na epi tsaka norepi ay ang adrenal gland due to tumor, ang tawag nyo dun ay pheochromocytoma. Okay? But, if, if ang source ng mataas ng epi tsaka norepi ay hindi adrenal medulla, ang tawag nyo dun ay paraganglioma. Come again, kapag ang source ng mataas na epi tsaka norepi ay adrenal medulla, ang tawag ay pheochromocytoma. Kapag ang source ng mataas na epi at norepi ay hindi adrenal gland, ang tawag mo doon ay paraganglioma. Okay? Now, anong pakialam ko doon, sir? Sa discussion natin, pheochromocytoma lang, ha? Okay lang? Sa discussion natin, pag sinabi kong pheochromocytoma, mataas na epi tsaka norepi. Okay? Kasi in practice, pinagsasama yan. Pheochromocytoma, paraganglioma. Pero para di kayo mahirapan, kasi sa iba nating mga textbook, pheochromocytoma lang naman talaga. Alright? So, ngayon, ganito. Madali lang sana to kung ganun lang ka-straight yung usapan. Ang problem, ibabalik ko na naman kayo sa kung paano ba napoproduce ang inyong epi tsaka norepi. Okay? Paano ba, sir? Okay lang, ako lang yun nandito. Tapos, susundan niyo ako sa pag-explain by dito kayo sa biosynthesis storage MMRO. Tapos, ako yun nandito para may nakikita kayo habang nag-explain ako. Okay lang? Uy, ulit nga, sir. Kayo dito. Dito kayo kasi dito ko umpisahan. Tapos, habang nandyan ka, nandito ako. Kasi ito yung portrayal kung paano siya. Okay po? So, thumbs up kung ready na. Thumbs up kung ready na. Bakit ko kailangang alamin pa yan, sir? Anong pakialam ko dyan? Kasi ganito. Kapag nagda-diagnose ng pheochromocytoma, ang mini-measure natin most of the time, pasuyo na lang, ang mini-measure natin most of the time is plasma. Pasuyo pa. Kapag nagda-diagnose ng pheochromocytoma, ano daw yung mini-measure natin sa blood and sa urine? Okay? So first of all, ang mini-measure natin ay ang mini-measure natin sa blood and sa urine is yung levels ng epinephrine, yung levels ng epinephrine, yung metabolites nila. Ano yung metabolites nila, sir? Mamaya pag-uusapan natin. So, sige na nga, yung epinephrine tapos norepinephrine. Yung metabolites nila is metanephrines and normetanephrines. Metanephrines and your normetanephrines. Metanephrines tapos normetanephrines. Tapos, so screening yan ha. So, nandun na tayo. Sir, pakiayos mo nga yung sulat. Metanephrines
tapos normetanephrines. Ayan. So, ayan yung part ng screening. Ina-highlight ko, mini-measure niya yan sa urine tsaka sa plasma na. Tapos, yung confirmatory is yung clonidine. Clonidine. Clonidine suppression test. Sa board exam, itatanong sa inyo kung paano yung dalawang to, naging dalawang to. Kasi yung apat na yan, mini-measure sa blood tsaka urine. Okay po? Gets nyo ako? Kaya kailangan nating pag-usapan pabalik, di ba? Ayan. Tapos ito ako mag-explain kasi hindi siya naipaliwanag ng ayos sa textbook natin. Okay, ready na? Confetti, kung ready na? Okay, so dun muna tayo dyan kayo sa biosynthesis, storage, tsaka secretion ng catecholamines para makasabay kayo. So ngayon, nag-start si Bishop by explaining kung bakit siya tinawag na catecholamines, which we could care less naman, di ba? Meron ka daw catechol nucleus, dalawang hydroxyl side chain, tapos isang amine group. Pag pinagsama-sama mo, catecholamine. Kuha? Nakasabay ba kayo? Nandiyan sa textbook nyo, no? Ayan. Tapos, meron kayong tatlong catecholamine. Epi, norepi, tsaka dopamine. Okay? Now, ngayon pa lang, makikita nyo na dito sa portrayal natin na yung tatlong catecholamines nyo, ito ay halimbawa nasa loob ka daw ng isang adrenal medulla cell. Okay? Ayan. Sa loob ng adrenal medulla cell, si dopamine, siya yung nagiging norepinephrine, tapos si norepinephrine nagiging epinephrine. Okay? In short, iisa lang yung pathway na sinusundan nilang lahat. Ano reflection natin doon, sir? Ibig sabihin, halimbawa, itong cell na to ay naging pheochromocytoma, ano in-expect yung values ng mga catecholamine sa blood? Mataas or mababa? Uy, kapag yung cell ng adrenal medulla naging cancerous, ay nagkaroon ng neoplastic changes, naging pheochromocytoma. So, ang in-expect mong value, madami yung catecholamine sa blood. Tama po? Tama po. Kasi mag-overproduce siya ngayon, di ba? So, i-explain muna natin ano yung relationship ng tatlo. First of all, kapag daw nasa cytoplasm ka ng isang adrenal medulla cell, yung norepinephrine nyo daw is converted into epinephrine by what enzyme? Yung PNMT. This one, di ba? Which stands for phenylethanolamine and methyltransferase. Nasundan nyo ba ako sa textbook nyo, guys? Guys, di ba? Ano nga ulit, sir? Yung norepinephrine daw, nako-convert into epinephrine by what enzyme? Phenylethanolamine and methyltransferase. Para gumana tong enzyme na to, kailangan mo ng cortisol, which explains a lot. Alright? Kaya tinawag na stress hormone si cortisol. Kasi pag na-release si cortisol, marirelease si norepi tsaka si epi. Naka-fight or flight ka tuloy palagi kapag stress ka. Make sense? Makes sense. Okay. Ngayon, ang take natin dito, yung mga catecholamines nyo, especially norepinephrine and epinephrine, kapag hindi pa siya kailangan, ini-store siya sa loob ng cells. Alright? In the form of secretory vesicles, yung mga purple. Pag tinanong kayo ngayon sa board exam, anong protein yung responsible for the storage of epi tsaka norepi, ang isasagot po ay VMAT. Kita? VMAT? Ayan, nandito na tayo sa next page ng libro nyo. Ito, nandito na kayo guys. Ayan, VMAT. Kita? Kita? Ano nga yung VMAT, sir? Vesicular monoamine transporter proteins. Okay? Vesicular monoamine transporter proteins. Ilang naman ang ibig sabihin na
Ngayon, ganito, which brings us to a more serious topic, which is ano ang relationship ng epinephrine tsaka norepinephrine? Right? So madali lang ha. Yung 80%, pasuyo po ha, yung ratio muna, nandiyan ako sa textbook nyo, no? Meron daw ratio yung norepi tsaka epi. Ano yung ratio nila, guys? 1:4. Kita po yan? 1:4. Ayan. So, paano ibig sabihin nun, sir? Simple lang naman. Mas madami si ayan o, so the ratio of norepi to epi in the medalla is 1:4. Okay? Which means 80% ng catecholamines na nasa loob ng adrenal medulla nyo ay epinephrine. Alright? Now, ang problem, ang epinephrine tsaka norepinephrine, pwede din siyang manggaling sa central nervous system nyo, kaya kapag nasa blood na, pasuyo ha, pasuyo, pag nasa loob ng adrenal cells, 1:4, pero kapag nasa blood na, ang ratio ay 9:1. 9:1. 9:1. Gagalaw kasi yan mamaya. So, sana nakukuha nyo lang yung highlights kung bakit ko siya paulit-ulit ini-explain. Okay pa kayo? Thumbs up kung okay pa kayo. Thumbs up kung okay pa kayo. So, sige. So, ang mga takeaways natin dito, yung ratio, kung sino yung mga nag-store, tapos sino yung mga nag-convert. Which will bring us here. Nakikisuyo ako lang yun nandito. Tapos kayo, susundan nyo ako sa libro nyo para mag-gets nyo kung ano yung nakikita nyo ngayon sa screens nyo. Thumbs up kung nakikita ng maayos yung naka-flash sa screen. Sige. Sige. O, ganito. Sa blood, ang mini-measure natin ay norepinephrine, epinephrine, normetanephrine, tsaka metanephrine. Sana na-gets nyo na ngayon kung saan nanggaling yung normetanephrine. Kapag na-metabolize si norepinephrine, tapos si metanephrine kapag na-metabolize si epinephrine. Okay? Bakit? Etong pathway na to yung magde-determine kung ano yung mini-measure nyo and kung saan nyo siya na-measure. Okay? So, bibigyan ko ng story na now, idea, halimbawa, na-release na si norepi tsaka si norepi, merong dalawang cell types na nagme-metabolize sa kanya. Come again, sir? So, si adrenal medulla, pag nag-release na ng norepi tsaka epi, meron daw dalawang cell types na nagme-metabolize sa kanya. Ano yun, sir? Non-neuronal saka neuronal. Non-neuronal tsaka neuronal. Okay? So, ganito ha. So, yan kasi yung magde-determine kung tataas ba or bababa ang epinephrine or norepinephrine sa blood nyo. Okay. So, paano yun, sir? Now, first of all, kailangan alam nyo muna kung ano yung nangyayari. Now, so, yung norepinephrine tsaka yung epinephrine, guys, kapag sila ay metabolize ng hindi neuronal tissue, anong enzyme yung kailangan mo? COMT. Again, sir, kapag so nag-release na si adrenal medulla ng norepi tsaka epi. Kapag ang gumamit sa kanya ay hindi neuronal, ang enzyme na gumagana ay COMT, which stands for catechol methyltransferase. Come again, sir. So, ito yun, ibig sabihin, catechol methyltransferase. Kasi ganun siya itatanong sa'yo sa exam eh. Kapag na-release si epi tsaka norepi from the adrenal medulla, kapag non-neuronal yung tissue na magme-metabolize, anong tawag sa enzyme na kailangan? Catechol methyltransferase. Okay? So, guys, after metabolism,
Ano na yung magiging byproduct? Ito na, metanephrines tsaka normetanephrines. Saan nyo ngayon to, so alam nyo na ngayon kung saan nyo to mini-measure? Sa plasma. Tama ba? Thumbs up kung ganun mo siya naiintindihan. Thumbs up kung ganun mo siya naiintindihan. Sige, magdadagdag ako ng story. Ibig sabihin kung merong pheochromocytoma, marami kang nor-epi tsaka epi, marami kang nor-meta tsaka meta sa plasma? Yes or no? Yes or no? Yes, 'di ba? Napakadali lang, no? Malilito ka lang, baka itanong sa'yo kung sino nagme-metabolize. Okay. Ngayon, ganito. Kapag naman yung nor-epi tsaka epi, ang gumamit ay neurons, neuronal, yung enzyme na gumagana is MAO, M-A-O, MAO, which stands for monoamine oxidase, Monoamine oxidase. Ayan. So, ngayon, ganito. Board exam question. Pasuya ha, board exam question. Ano daw yung end product? Pasuya, ano daw yung end product ng catecholamine metabolism if ang nag-metabolize ay non-neuronal tissue? Come again, sir? Ano daw yung metabolites ng nor-epi tsaka epi kapag ang nag-metabolize ay non-neuronal tissue? Okay. Pasuyo muna. Anong gumaganang enzyme kapag non-neuronal yung nag-metabolize? MAO or COMT? MAO or COMT? Non-neuronal. Type nyo na lang yung sagot nyo. Non-neuronal. MAO or COMT? COMT. Okay? Pag COMT yung gumana, ang metabolite ay vanillin-mandelic acid. Okay? Ulit, kapag COMT yung gumana, ang metabolite ay vanillin-mandelic acid. Kita yon? Kita yon, yung nasa dulo? Diyan sa textbook nyo, ginawa ko, diniretso ko na yung arrow. Ginanon ko na para pumunta doon sa vanillin-mandelic acid. Kita? VMA, kita? Vanillin-mandelic acid. Okay. Now, paano naman kapag ang metabolize ay neuronal, anong enzyme yung gumagana? MAO. Tama ba? Kita nyo? MAO, pababa. Pababa tayo, no? Pababa. Ano naman yung end product? DOMA. Uy, nagets nyo ako? DOMA. Ano ibig sabihin ng DOMA? 3,5-dihydroxymandelic acid. 3,5-dihydroxymandelic acid. Okay? So, para sa baka malito ha. So, kapag neuronal, ang gumagana ay COMT, ang metabolite na nakikita ay vanillin-mandelic acid. Okay? Kapag neuronal, anong enzyme yung gumagana? MAO. Ano yung metabolite na nakikita? DOMA. Thumbs up kung buhay ka pa. Thumbs up kung buhay ka pa. MAO. Okay. So, ganito. So, ganito. Oo. Simple lang ganito. Halimbawa, makinig ng maigi. Halimbawa, mataas yung epi tsaka nor-epi. Mataas yung meta tsaka nor-meta. Mataas yung vanillin-mandelic acid tsaka DOMA. Anong unang papasok nga sa isip? Anong sakit ulit yung unang papasok sa isip? Anong sakit nga ulit yung unang papasok sa isip? Paki-type yung sagot sa chat room. Di ako titigil magtanong. Guys, kakasabi ko lang kanina, anong sakit yung unang papasok sa isip? Kapag mataas lahat yon. Uy. Sir, ang hirap i-type ng spelling. Pheochromocytoma. Tama? Tama. Okay. Ngayon, ang next step mo is to confirm.
to confirm kung pheochromocytoma ba talaga siya. Okay? Pasuyo ha. Kung pheochromocytoma ba talaga siya. Bakit? So, ano natin ha? Yung pheochromocytoma, is isa siyang tumor ng adrenal gland. Tama? Now, you have to make sure kung yung mataas na metabolites ba na nakikita mo ay nanggaling sa adrenal gland at hindi nanggaling sa ibang lugar. Okay? So ngayon, ganito. Ang gagawin mong test ay yung clonidine suppression test. Makinig ng maigi. Ito lang yung rule sa clonidine suppression test. Makinig ng maigi para matapos na. What's up with my clonidine suppression test? Ang clonidine isa siyang alpha-2 receptor agonist. Come again, ang clonidine isa siyang alpha-2 receptor agonist sa brain. Ayan na. Ang clonidine isa siyang alpha-2 receptor agonist sa brain. Ibig sabihin, ano ba sir yung alpha-2 receptor agonist na yan, sir? Yang alpha-2 receptor agonist na yan, pag nilagay mo yan sa katawan ng pasyente mo, yung brain ng pasyente mo hindi na magpo-produce ng epi tsaka norepi. Okay po? Come again, sir. Yung clonidine na yan, pag nilagay mo sa pasyente mo, yung brain ng pasyente mo hindi na magpo-produce ng epi.